20 billion peto teto tet. Ako, laking budget pala sa alyansa. Laglagan na. Agam. Paano ba naman yan? Malaki pala daw ang budget, 20 billion. Tapos, basta na lang nilang paso sa Mindanao. At hindi lang yan ha, na zero ang alyansa sa barn. Pero baka sabihin na naman ng iba dyan, gawa-gawa lang natin yan. Ay ang sisihin nyo, ito si Arnold Cabio, siya ang nag-booking yan. Ito ang video. Yan ang pakinggan natin, yung mga batay sa mga numero. Pero sa loob ho, eto na, nagkakalaglagan na dahil bakit na zero sila sa BARMM. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos ay nagtanong na sa mga campaign managers. Anyari, kasi pag midterm election, usually, ang resources ng gobyerno nandyan eh. Incumbent ka eh. Correct. Kasi Bakit na referendum zero? sa Naging yan eh. 552. O kaya, zero pa nga dito sa Mindanao, yung BARMM. At kailangan sagutin niyang maigi nila Anton Lagdameo at Congressman Toby Chanco. Sila yung nasisisi maging ng mga kandidato. Ano nangyari? Bukas sinaran daw ang gripo at kailangan ma-account yung halos 20 billion pesos na campaign funds. Ano ba naririnig mo doon, Iba? Ano nga ba? Makikibalita ako mamaya. Makibalita ka. Grabe, laking pera niyan, 20 billion. Kung dyan nila binadget yan sa mga proyekto dyan sa Mindanao o sa ibang proyekto man lang, ang laking pera niyan. 20 billion, ngayon, nasaan? Nasaan napunta? Baka naman, binulsa. Hindi natin alam kung nasaan. Mismong Pangulo, tinatanong na daw. Anyari na. Baka naman gusto talaga nilang mag 12-0 ang resulta ng halalan. Yun nga lang, ang nangyari, 5-5-2. 5 lang pumasok sa kanila, 5 sa mga Duterte at may 2 dilawan. Ito kasi yan, nagiging lugi po sila sa resulta dahil sila po yung nakaupo ngayon. Sila po yung may budget. Tapos ngayon ay mukhang may laban talaga ang PDP. Kaya pala, kampante po itong si Junior na pwedeng mag 12-0 kasi nasa kanila na lahat. Nasa iyo na ang lahat. Pero bandang huli, yung mga taga Mindanao, hindi naman nadadaan sa ayuda yan. Tsaka isa pa, yung ginawa nyo po kay dating Pangulong Duterte, yun ang isa sa dahilan kaya kayo nilampaso dyan. O ito po ang sabi po ng mga netizens tungkol po dyan na binuking. Si Arnold Clavio mismo nagsabi niya, nagkakagulo daw sa Malacanang, hinahanap na daw yung 20 billion peto tetatet. Nako, kung hindi man totoo yan, malamang may katotohanan po itong sinabi ni Arnold Clavio. O ito ang sabi po ni Irene Toledo. Nagtanong ang bangag na zero dahil sa ginawa nyo sa mga Duterte. Diba? Diyan sa barn po, solid po mga Duterte diyan. Ang masama kasi niyan, zero talaga. Nako. Ito po, sabi ni Angelita Bailey, talagang magaling ang taga Mindanao. They got the money but voted for Duterte. Sana all ganun. Yan lagi yung yan yung pinapaalala po ng mga magagaling po sa politika. Kung magbigay sila, tanggapin nyo, pera nyo rin yan. Pero pagdating sa botohan, hindi naman nila alam kung sino yung mga bumoto doon. Pero pag nasero, ay alam kung sino yung mga binoto nyo. Tagam. Sabi ni Jenkins, napunta sa bulsa ang 20 billion sa daming buhaya. Yun nga, nangyari dito. Kung totoo man itong kaguluhang ito, naglaglagan na sila, nagsisiyan na. Yung nakapalibot, yung mga kasama ni Junior. Ayan ang sinasabi natin. Pag weak leader ka, hindi mo kayang kontrolin yung nakapalibot sa'yo. Kay Duterte yan. Matik, sibak agad yan. Sabi ni Francis Alcuas, sabi ni Francis, 20B, sa flood control na lang sana, di na sana nagbaha sa Metro Manila at iba pang parte sa bansa. Napakalaki. Leonardo Castillo, sabi niya, wise na mga botante ngayon, di na nagpapauto, di na ubra ayuda. Sa Mindanao po, napatunayan nila na talagang kung sino yung gustong suportahan nila, kahit anong gawin nyo, Duterte pa rin ang kanilang binoto. Team Duterte pa rin. Sabi ni Phil, kung parehas lang ang gasto sa alyansa at saka Duterte, walang mananalo sa alyansa. Kung may budget lang talaga ang PDP Laban. Pansinin nyo po yung sa parali ng PDP Laban. Naku, ang dilim pa nga. Yung mga pwesto nila kung nasaan. O diba si BP Sara nga pag nag-iikot, ang pinapatungan lamang niya ay upuan. Tapos ang dilim sa paligid.
Kaya ibang-iba. Tapos yung, kung doon nyo lang makikita yung ano yung rally ng Alyansa versus sa PDP. Yung lugar mismo. Nakikita nyo po kung sino talaga yung may budget. Sabi ni Kian, lesson learned, wag na kasi kayong bumili ng boto. Diyan sa bilihan-bilihan ng boto, may iba kasi diyan, may iba din na na pag nakatanggap, yun na iboboto nila. May mga ganyan din na iba. Pero karamihan na talaga ngayon, tanggapin nila at iboboto nila kung sino yung nararapat talaga. Yun na po, marami na pong natuto, hindi naman lahat. Kasi meron pa po talaga na pag nabigyan, sa kabila hindi nakapagbigay, tapos itong kandidato nagbigay, ay matik, yun po yung iboboto. Pero iilan na po yan. Patunay po, ito sa Mindanao, sana lahat ay ganyan, kagaya sa Mindanao. Kaya etong resulta ng halalan ngayon, kahit sabihin natin dapat may makalusot pa sa PDP laban at hindi nakalusot, lamang ang PDP laban sa resulta ng halalan. Kasi naman, ang naging katapat nila, nakaupo po yan sa pwesto, may budget, pero hindi nakalusot lahat. Yung mga nag-tridor, babay. Yung mga congressman na grabe makapanira sa mga Duterte, babay. Kaya napakaganda rin po kahit papano na meron tayong ini-expect na manalo pa sana, kaya may mga nagsabi na iba na baka may dayaan. Pero yung resulta pa rin, kagaya ngayon 5-5-2. Parehas lang kay sa Alyansa at PDP, tapos may dalawang dilawan or kakamping. Malapit na po ang 2028 election. Nakikita po siguro ng maraming mga senador dyan na may planong tumakbong vice president or pagkapangulo or tatakbong senador ulit. Nakikita nila na pag ang mga Duterte ang babanggain nyo, mawawalan kayo ng boto sa Mindanao. Mawawalan kayo ng suporta sa Mindanao. Dito nyo po makikita na solid yung mga taga Mindanao sa mga Duterte. At hindi lang Mindanao sa Visayas, may mga lugar din yan. Hindi man lahat, may maraming lugar dyan, lalo sa Cebu. O anong nangyari sa Cebu? Ginulat ang lahat. Tinalo yung wakwak. Di ba? Malaki po ang impact po ng mga Duterte kung kakampi ka or kalaban mo dahil po mayroon pong organic supporters ang mga Duterte. Kaya ngayon, mag-isip-isip na sila dyan. Kagaya ngayon sa Alyansa, mukhang nagsisisihan na sila. Pagdating sa impeachment trial ni BP Sara, may kakampi na si BP Sara, yung sa Alyansa ay baka magiging green na rin. O yung sa Alyansa, di natin alam kung lilipat din ba. Abangan natin yan. Baka mahanap nila yung 20 billion na yan. Sana Nasaan kaya yan?